Preso na, mamatay na! Upaw! Bangag! Yawa lang yan, ang buto niya ay! Ang Panginoon ng Malitagang sinumpa sa Davao City, nasigawan pa ng bangag. Ito ba yung sinasabi nila na dinumog daw si bangag dyan sa Davao City pagpunta niya? Anak na kamuti, kitang-kita po dyan sa video na walang sumalubong sa kanya at yung pagsakay niya sa kanyang helicopter habang pauwi na ay sinigawan ng mga taga Davao City na bangag. Meron pa ngang isang sumigaw dyan, sinumpa siya. Sana daw magurgur siya. Akala ko ba mainit ang pagtanggap kay Ngiwim dyan sa Davao City? Sabi na naman ng mga bubonistang talyanista ni Bangag, yung mga fake news vlogger, anak ng kagwan. Nyor, makakatikim ka talaga ng sumpa dyan sa Davao City. Kaya kung ako sa inyo, huwag na kayong pumunta dyan kasi manggigil lang yung mga Dabawin at Dabawinya sa inyo. Speaking of Davao, pag-usapan po natin itong tungkol kay Mans Carpio dahil pumalag po siya sa ginawa po ni Ngiwim na pabuksan ang BIR tax record ng mag-asawang Duterte. Alam mo kay Inday Sara, walang problema yan. Pero dito kay Mans, magkaroon sila ng problema dahil pribadong individual itong si Mans at practicing lawyer po ito. Ito yung matindi ngayon, gumana naman ang mga anak ng Malita. Remulla versus Legarda at Leveste. Putya, uminit na ngayon Anak ng kagwang naman talaga, Kakasuhan umano ng plunder itong mag-inang Legarda at Leveste. Ayon po mismo sa isang perma na lang ng bulate sana. Grabe, kung kumakalaban ka talaga sa gobyerno, talagang kakasuhan ka. Lumabas na ho ang tunay na dahilan ni Buying kung bakit nasa ombudsman siya. Ito po ang trabaho ng hinayupak na impaktong ito. Lahat na sila, Legarda, Cayetano, anak ng kamuti talaga naman tong gobyernong nakatabingi ang panga. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Unahin po muna natin pag-usapan itong tungkol kay Mans Carpio, asawa ni Vice President Inday Sara Duterte. Kasi pinag-utos na ni Bangag na yung mga tax records ng mag-asawang Duterte, mga bank records ay buksan diyan sa impeachment court. Pero syempre, abogado man yan si Mans at meron mang law firm yan, kailangan po nilang pumalag. O ito, yung mga legal remedies, kailangan po yan. Hindi po pwedeng basta-basta lang uuyon sila dito kay hinayupak ng Ngiwim. Pakinggan po natin ang balitang ito. Kinwestiyon ng mister ni VP Sara na si Attorney Mans Carpio ang pagsasumite ng kanilang tax record sa Senate Impeachment Court. Yan ay matapos payagan ni Pangulong Marcos na ilabas ang mga dokumento alinsunod sa batas. Nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marin Enriquez. Yes, iginiit nga ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio na dapat suriin itong pahintulot na ibinigay ng Pangulo para nga ma-release o mailabas yung tax records nilang mag-asawa dito nga sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Carpio, bagamat nirerespeto nilang mag-asawa yung otoridad ng Senate Impeachment Court at susunod daw sila doon sa proseso, naniniwala si Carpio na may mahalagang isyong legal na dapat pang mabigyang linaw kaugnay nga ng pahintulot sa paglabas nga ng kanilang
kanilang mga income tax records. Dapat daw ito tignan batay nga doon sa saligang batas at doon sa mga umiiral na batas na sumasaklaw nga doon sa pagprotekta sa impormasyon ng mga nagbabayad ng buwis at sa paggamit ng kapangyarihan ng ehekutibo. Iginit din nga ni Carpio na walang indikasyon na naglalabas or naglabas nga itong Bureau of Internal Revenue ng anumang tax assessment o tax deficiency laban sa kanya o kay VP Sara. Kini-question din ni Carpio umano yung kanyang legal team kung nasunod ba yung mga kinakailangan nga na proseso at rekomendasyon bago nga ipinalabas itong nasabing pahintulot. Dagdag pa nga ni Carpio yung pagsusumite ng mga dokumento sa Senate Impeachment Court ay isang hakbang lamang sa proseso, habang yung legal na kahalagahan, admissibility o pagtanggap nga ng korte ng mga ito bilang ebidensya at yung bigat ng mga ito ay nasa kapasyahan pa rin ng impeachment court. Sagot naman ng legal spokesperson ng House Prosecution Panel na si Attorney J. Tolosa, karapatan naman daw ng kampo ni Attorney Carpio na gumamit ng anumang legal remedy. Pero malinaw naman aniya yung naging pasya ng Senate Impeachment Court nung payagan nga nitong ipakuha o ipasampina nga yung mga bank, tax at AMLAC records ng mag-asawa. At gate nga ni Tolosa malinaw na may exemption para sa impeachment cases. Narito po ang kanyang pahayag. Naniniwala kami, tama ang naging pagpapasya ng impeachment court na mag-issue nitong ganito mga sabina. Maliwanag naman sa batas na pinapayagan nito, maliwanag din sa jurisprudence, madaming precedent na pinapayagan nito. So kami nananalig kami na this will be upheld kapag na-question man itong action ng impeachment court na isampina itong mga dokumento na ito. Jiggy, matatandaang naghain nga ng mga reklamong paglabag umano sa Bank Secrecy Law, Anti-Money Laundering Act at Data Privacy Law. Si Carpio laban nga doon sa ilang miyembro ng House Prosecution Panel, kabilang na riyan sina Lead House Prosecutor Jervy Luistro, Leila De Lima, Akbayan Representatives Shell Jokno, Percy Sendanya at yung mga bagong inireklamo nga sina Prosecutors Terry Ridon, Joel Chua at ilang miyembro ng Makabayan Block. At ayon nga kay Tolosa hindi pwedeng baliwalain ng city prosecutor yung mga development dito nga sa Senate Impeachment Court, lalo't kinatigan o pinayagan mismo ng Senado, ng Senate Impeachment Court yung kanilang hiling ng prosekusyon na ipasapina nga yung mga dokumento ng mag-asawang Duterte Carpio. At maliwanag din aniya yung basihan ni Presiding Officer Cheese Escudero noong tinanong nito kung kailan nga kinasal sina VP Sara at Attorney Mans at lumabas na wala namang prenuptial agreement yung dalawa. Narito muli yung pahayag ni Attorney Tolosa. Dahil ang pinag-uusapan dito, tama ang gusto natin tignan. Yung kabuong yaman nakadeklara sa SALN, yan ba ay accurate, complete? The full picture ng totoong kabuuang yaman niya? Since conjugal property sila, ibig sabihin, ang nakadeklara sa kanilang salin, kasama dito yung conjugal properties nilang mag-asawa. So, to determine kung kompleto ba yan, naturally, kailangan mo din tignan sa mga bank accounts ng dalawa para makita ano ang kabuong yaman nilang dalawa, conjugal properties nilang dalawa. Jiggy, nanindigan nga yung prosekusyon na hindi sila magpapatinag o magpapadistract sa mga ganitong aksyon ng kampo ng mag-asawang Duterte Carpio at nananatili raw silang focused sa pagtiyak nga na maipipresenta nila ang lahat ng kailangan at mahalagang ebidensya sa gumugulo nga na impeachment trial ni VP Sara. Yan mo na. Grabe itong hinayupak na Bongbong Marcos. Dapat hindi siya nakikialam dito sa impeachment trial. Dalawang batas po yung sinasagasaan ni Bangag dyan Yung Data Privacy Act at saka Bank Secrecy Law. Kaya nga tinatag yan para protektahan ang mga depositor tsaka yung BIR tax code, di ba? Sinasagasaan din ni Bangag dito. Wala pa namang exemption dyan Hindi po pwedeng buksan yan except na lang kung may kaso ka sa AMLA. Kaso nga walang kaso Gumawa lang ng kaso-kasuhan tong hinayupak na Bangag. Magkakaroon po ito ng problema sa mga yung taxpayer dahil naisip nila hindi na pala safe tayo dito magnegosyo. Ito po yung magiging precedent dyan. Hindi pala tayo safe magnegosyo dito sa Pilipinas kasi pag pinag-interesan ka ng gobyerno ay anytime pwedeng pabuksan ang mga tax records mo at saka mga bank records.
So wala na pong tinitingnan na batas itong gobyernong ito. At ang masaklap nito sa panig ni Mans Carpio, paano ho yun? Bubuksan yung mga tax records ni Mans. Tandaan po natin, ito ay pribadong individual, wala po siyang inahawakang posisyon sa gobyerno. Nagkataon lang asawa siya ng vice presidente. Pero hindi naman ho siya pumapapil sa posisyon ng kanyang asawa, no? Para magiging second gentleman. Wala namang ganun eh. Si Mans Carpio, siya po ay private lawyer, may law firm, may business. Pero ito, kinaladkad ang kanyang pangalan. Diyan sa impeachment, hindi po pwedeng sasabihin mo na ano naman tong mga to yung may conjugal yung kayamanan nila. Oo nga, conjugal yung kayamanan nila, pero merong mga batas na pumipigil dyan sa kagustuhan ni Bangag. Bank Secrecy Law, BIR Tax Code, Data Privacy Act, ang dami eh. Hindi na po yan nirerespeto ng gobyernong ito. Ang tawag dyan, bindalo, hinayupak. At paano po didepensahan ni Mans yung kanyang sarili kasi buyang-yangin man yan dyan sa impeachment trial. Grabe ang tindi ng ginawa ni Escudero. Pinagbigyan ni Escudero ito. Makapangyarihan ngayon si Escudero dyan sa impeachment court kasi siya man yung presiding officer, may isa katabi pusa, walang kwenta. Pinayagan niya ho ito. Paano didepensahan ni Mans yung kanyang sarili? Hindi man siya yung ini-impeach dyan si Vice President Inday Sara man. Pag binuksan nila yung tax record, papuntahin si Mans para makasagot. Yun na lang sana ang gawin nila. Pero kung parang propaganda lamang, bubuksan lamang for the sake of sirain lang si Inday Sara, hindi naman takot daw si Mans sa buksan. Kaso nga lang, siyempre, yung mga legal remedies, kailangan i-avail niya. Di ba ho? Wala rin naman silang makita dyan. Makakita nila yan. Mukha ni Bakay. Ito pakinggan natin yung spokesperson ni Atty. Mans Carpio patungkol po dyan. Sa BIR preliminary pa lang. Pero pag i-divulge nila lahat ng documents dun sa impeachment process tapos hindi nila ma-correlate dun sa impeachable offense, unfair din po yun sa rights ni Atty. Mans at sa respondent kay VP Sara. Kasi yung order kasi, yung subpoena order po pala, para lang mas maintindihan nyo talaga. Sinabi kasi dun ni Presiding Officer Escudero, ipapasubpoena yung documents for purposes na para ma-relate na related yung documents na yun sa impeachable offense during the term of VP Sara as an impeachable officer, meaning 2022 onwards. So yung issue doon, pag i-divulge nila in public yung mga confidential documents, tas yun pala hindi nila ma-relate to an impeachable offense during the impeachable term, unfair lang po yun kasi nakapakita na sa public, 'di ba? So ang magiging reaction niya ng public ay mukhang may maling ginawa. Yun naman pala, it's inadmissible evidence. So may mga ganong issues po kasi kaming nakikita. Kumbaga, yung confidential documents, isinapubliko mo na, wala naman palang kinalaman sa kaso. Yes, yan po yung pinaka-simple way to say it. Possible po. Yun yung mga nakikita namin. So yung ano lang naman po namin, yung position namin, hopefully if the Senate Impeachment Court really proceeds to the disclosure of confidential documents, they should do it in executive session. Para at least protected din yung right to privacy ni Atty. Mans. Kasi we have to remember po, number one, Atty. Mans is a practicing lawyer. So meron din po talaga siyang reputation to protect in relation dun sa clients niya. Tapos number two, hindi rin po siya respondent to the impeachment court. Hindi siya impeachable officer eh. So unfair naman po yun kung dinadivulge, disclose yung documents na nakapangalan siya, tapos wala siyang right to confront yung nag-a-accuse sa kanya. Tama dito yung spokesperson ni Atty. Mans Carpio na talo naman dito si Mans. Paano siya maka-counter dyan? Hindi naman siya kasali dyan sa impeachment trial. Bubuksan na lang sa executive session. Kasi kung ibuyang-yang yung mga tax record ni Mans, tapos sasabihin pala ng mga senator o makikita pala na ay wala naman palang kababalaghan itong tax records ni Mans, BIR records ni Mans.
O ngayon, ano ho ang nangyayari dyan? Nasira na si Mans. Pinagpiestahan na dyan sa publiko. Oras na mapakita yan sa publiko, kasiraan na, pagpiestahan. Pero kung ang findings na sabihin, ay wala naman pala. Mali pala itong hinayupak ng mga team malitagang sa Kongreso. Wala na, na-damage na. Yung pangalan ng isang private individual na nagnegosyo lang ng maayos sa ating bansa. Bakit kay Mans tax records ang pinabubuksan? Yung kay Bangag, yung kay Bake, yung kay Romualdez, kay Sandro Marcas, kay Charis, daming negosyong VIP yan eh. Yan ang buksan po ninyo. Kasi kayo may mga tagong yaman talaga, kayong mga hinayupa kayo. Saan ninyo pinagdadala yung kayamanan ng Pilipinas? Kaya naman ito, pinalagan din ni, lala po ninyo, Davao muna tayo lahat Yung pumunta si Vince Dizon sa Davao City, nagmumura ang animal. Talang sabay banggit pa talaga ng 2019 pa yan. Ang inumin nyo mga drama nyo Vince. Pag si Inday Sara sa 2028 maging Pangulo, saan kaya pupunta itong hinayupak na Vince Dizon? Hindi pwede dahil na tanggapin nyo po itong hinayupak na Vince. Pagkasuhan nyo rin yan kasi malaki rin yung papel ni Vince Dizon sa paninira ng Marcos admin sa mga Duterte. Pag sa Davao City, nagmumura kayo, mga animal kayo ha. Pero pag pumunta sa Ilocos Norte, proyekto ni Sandra, animal tahimik. As in, nagpakita na nga ng mga ebidensya si Chavit Singson, mga hinayupak, hindi pa rin pinapansin. Sa Davao talaga sila trip nila. Wala na, hindi na ho ninyo masisira ang mga Duterte kasi nauumay na nga. Every time na lang, puro Duterte, sinisisi ninyo, matatapos ang termino ni Bangag, puro Duterte pa rin. Sus ko, Ginoo naman to. Kaya naman, hindi po pinalagpas yan ni Kung Pulong. Pinalagan po ni Kung Pulong ang mga banat ni Vince Dizon ng gobyernong Marcos dyan sa Davao. Narito po, pakinggan po natin. May komento si Davao City Representative Paulo Duterte sa pangakong pondo ng Marcos Jr. government para sa Davao City Flood Master Plan. Sa MJ Mundiar sa report. So, popondohan agad, sir, yung sa JICA? Actually, it is already, kasi pag-ibig is paanin ng pag-ibig Oo. Pangako yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagpunta niya kamakailan dito sa Davao City. Pangakong popondohan ang flood control project sa syudad. Kaya naman, inatasan si Public Works Secretary Vince Dizon na mag-ikot at tingnan ang sitwasyon at dredging activity sa kahabaan ng Talomo River sa barangay Bangkal ng lungsod. Pero hindi agad kumbinsido si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa pangako ng administrasyon. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Duterte na napakarami ng coming soon na proyekto na hanggang ngayon raw ay loading pa rin. Anya, parang teleserye ang maraming proyekto na puro trailer lang at walang ending. Gate pa na kongresista, dapat nang simulan agad ang mga proyekto at huwag lamang idaan sa mga pangako. Diin niya, kung may plano, simulan. Kung may budget, ilabas. At kung may commitment, totohanin. Para naman sa Duterte Tayo Movement, naghahanap umano ng butas ang gobyerno sa pangakong pagpopondo sa flood control project sa Davao City. Yun nga. Issues ng korupsyon. Naghanap sila ng butas. Ano lang yan? Naghanap sila ng butas para may katuwiran. Sa totoo lang talaga, personal lang ginagawa nila sa mga tao. Sa kung paanong butas, saad ni Duterte Tayo Movement National Chairman Mar Masangid na ito'y para hanapan ng butas sa mga Duterte at isisi ang mga pagbaha sa kanila. Walang maniwala dyan. Matagal na sinasabi yan Matagal na sinasabi yan. Ano talaga ang performance talaga ni Bongbong Marcos sa mga tao? Wala talaga. Kahit tulay, wala. Wala. Karsada, wala. Yung may mga project pa dyan sa Ikulan, yung Coastal Road, inangkin pa.
Nauna nang tinukoy ni dating Davao City Mayor at ngayon Vice President Sara Duterte na mayroong I'm for Davao Master Plan ng lungsod. Pero sinabi niyang wala umunong interes ng national government na pondohan ito. Sa 2018 study ng JICA, tinukoy ilang proyekto na may kaugnayan sa flood mitigation. Isa rito ang Davao Riverside Boulevard Development Project. Kabilang din sa plano ang pagwawasto sa palikulikong daloy ng Davao River. Magtatayo rin ng mga dike roads sa magkabilang pangpang ng ilog. Kasama rin sa master plan ang pagtatayo ng flood control reservoir sa loob ng Davao City Waste Eco Park. Dinisenyo ito para saluhin ang sobrang tubig tuwing may malakas na pag-ulan. Umaasa naman si Congressman Duterte na magkakaroon ng resulta ang pangako ng Pangulo. Para bantayan ng developments ay magtatatag raw sila ng Talomo Dike Hourly Update. Layunin nitong tutukan kung may sasakatuparan ba talaga o mananatili lamang sa pangako ang sinabi ng Pangulo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNA News. Ngayon ako dito na parang ano lang to, ginagawa para hanapan ng butas ang mga Duterte. Sasabihin, wala naman pala kayong ginawa sa Davao City. Kaya nga pagkatapos magbura ni Vince Dizon, kumalat yung mga batiko sa mga Duterte. Nasa na yung 50 billion ni Pulong? Akala ko ba mala Singapore yung Davao, mga hunghang? Wala palang pundo yung sa flood control, hindi pinunduhan ni Bangag. So ngayon, pupunta ka ngayon sa Davao, tapos ipamidya mo na pupunduhan namin yung flood control dyan sa Davao City. Lo nyo. Paano yan pupunduhan? Yung kongresista nga dyan, si Pulong. Mga Duterte, yung mga kongresista dyan Pupunduhan kaya ni Bangag. Yan ay lang, optics. Pa-press ko lang, pakitang tao para sabihin, yung mga Duterte wala palang ginawa sa Davao City. Si Bangag gumawa, lo nyo. Hindi nyo maluloko yung mga Dabawin nyo dyan sa Davao City ng Kaya kung pagpunta ng sa Davao City, puta, sinumpa. Pauwi na lang, tinawag pang Bangag. Meron pa isa sumigaw, sana magurgur ka. Makakatikim ka talaga ng samut-saring mura dyan. Sumpa. Tangina, sa loob ng mag-5 taong ka na, puro Duterte yung sinisisi mo sa kapalpakan mo Kung may mga kapalpakan sa gobyerno, talagang ang sisihin, Duterte, walang kwenta. Gagawa ng eksena. Banatan mo lang si Inday at saka si Digong. Ayan, mga Duterte. Ma-divert ang issue. Pagpipistahan ng media, mainstream media, mga ensaymada, vlogger. Yan ang nangyayari ngayon Pero ang tanong dyan, naniniwala pa ba ang taong bayan dito sa pautot ng mga impaktong malitagang? Wala na. Kaya singiwem, pag-uwi niya, pagsakay sa chopper, ayan, nasigawa ng Bangag. Sana magurgur ka na. Mga Bisaya yung dito Nagsalita yan Pare, ka lang, nabatay na. Bangag! Dawa, alam niya, lubuto niya Dawa, alam niya, lubuto niya Hindi salamin, lubuto. Ay, lupo, Dawa, alam niya, lubuto niya Kaya dali sila, kaya pinarinig, magsilid sila. Spain naman. Yawa mo mo taon tana! Baba yun! Eh, buklara! Dalago ko! Isag ako'y mukaping, para nga na makita na. Kaping, bukod. Lupan ng mga yawa! Patay, patay. Ayo, park. Hello! Hello! Ano yan, pintiho na Grabe yung sigaw ang mga yawa. Bangag! Yung isa sana. Sumpa talaga. Ba yung presidente ninyo? Kasumpa-sumpa. Kahit naman sino na dabawin nyo.
talagang ganun din yung kanilang reaksyon. Makita nila si Bangag, iinit talaga dugo nila. Tayo nga, hindi tayo dabawin nyo eh. Galit na galit tayo sa animal na to eh. 'Di ba? Paano pa kaya sila? Yung kanilang ama, no, diyan sa Davao City na ilang dekada ho naging mayor, si former President Duterte na nagiging ama po rin ng maraming Pilipino, trinidor, pinakulong diyan sa Dahig. Malapit na katapusan talaga ni Bangag, dali talaga siya dito kay Donald Trump. Si Vice President Inday Sara, tumulong sa pangangampanya, trinidor. Ngayon, sinalang sa impeachment, nakikialam pa sa impeachment trial, anak ng kagwang, hindi pa nakontento kay Tatay Digong, hindi pa nakontento kay Inday Sara, pati asawa ni Inday Sara, dinamay na, anak ng kamote. Kung ikaw dabawin nyo, ganun din siguro ang maging reaction mo eh. Yan yung galit, no, ng mga inaapi. Yung susumpain ka ba? Matindi pa naman yung sumpa. Ito yung legit talaga na kapag magsumpa ka isang tao na may kasalanan sa'yo, talagang posible mangyari. Huwag ko nagsabihin kung anong sinumpa niya ng sumigaw. Alam nyo na yon sa mga Bisaya. Paki-comment na lang sa comment section yung huwag naman sana ipatawag yung nag-video. Isasama na naman to hinayupak sa impeachment. My God, I hate drugs. Pulbos pa. Sino bang hindi magagalit sa presidenteng ito? Walang nagawa sa Pilipinas nating mahal, kundi wasakin ang Pilipinas. Sirain ang Pilipinas. Pabagsakin ang Pilipinas. Alam mo kung sino yung nag-destabilize ng gobyerno? Sila. Yung mga nasa posisyon sa gobyerno. Bakit? Kaliwat ka ng nakawan. Paglilima sa kaba ng bayan. Yan na. Ang maliwanag dyan. May mga nagsasabi ng katotohanan ng mga pagnanakaw, pinapakulong. Diyos ko. 18 ex-soldiers. Pinapakulong. Kaso nakapagpiyansa. Pati si Baligod, mamaya, play natin yung video ni Baligod. Dito muna tayo sa galit ng sambayan ng Pilipino at mga dabawin nyo dito kay UM. Paano hindi ka magagalit? Kahit hindi ka taga Davao, hindi ka dabawin nyo. Pero pag marinig po ang balitang ito, baka magkumbulsyon ka sa galit. O ito, lumobo na sa 19.07 trillion pesos ang utang ng Pilipinas nitong Hunyo. Ayon sa Bureau of Treasury, tumaas ito ng 2.8% mula sa 18.55 trillion pesos na utang ng gobyerno noong Mayo. Katumbas ito ng higit 518 billion pesos na nadagdag na utang sa loob lang ng isang buwan. Sabi ng Treasury, bunsod ito ng mga kulang na budget ng gobyerno at ang patuloy na pagsuporta sa ating infrastructure investments. Matatandaan sa unang quarter ng taon, umakyat sa 65.2% ang puwang sa ating utang at gross domestic product. Ito ang pinakamataas na naitalang record simula noong 2005. Sipin mo yan, 1907. Trilyon piso na ang utang ng ina ni Bangag. Utang man yan ng mga Marcoses. Utang ng nanay nila. Utang ng tatay nila. Minana ng mga Pilipino. Ngayon yung anak nilang si Bangag, umutang muli. Dapat yung kayamanan ng mga Marcoses, mga nakaw na yaman, yan talaga may ill-gotten wealth sila, hindi yung mga Duterte. Ano lang tayo, dinadivert lang tayo ng mga animal na to, dinadaya lang tayo. Ang totoong may nakaw na yaman at may ill-gotten wealth, hindi ang mga Duterte. Ano ba nangyayari sa mga Pilipino? Mga bugok pala tayo dito? Tinatanga na tayo dito? Bakit ngayon lang ba tayo pinanganak sa Pilipinas? Ang totoong may nakaw, tagong yaman ay ang mga pamilyang Marcoses. Diyos ko, ito 19.07 trillion pesos na ang utang ng Pilipinas. Ano ba mangyayari sa atin dito?
Walang proyekto. Pero ang utang lumulubo. Ano pambayad sa mga hinayupak ng mga bayarang mga buhaya dyan sa impeachment court? Pambayad sa mga senador kagaya ni Kiso de Bola? Kagaya ni Sherwin na parang pusa kumakaway-kaway lang yung pusakal na senador? Pambayad kay Luistro na dahil kay Speaker may AX may tupad? Kawawa naman po kaming mga ordinaryong Pilipino dito. Nababalot lang kami sa utang. Utang ng ina ni Bongbong yan. Utang ng ama ni Bongbong yan. Utang nila mga Marcoses yan, hindi utang natin. Dapat ang magbayad yan yung mga Marcoses. Yung mga nakapalibot ngayon kay Bongbong, pati yung mga sinaunang panahon pa ng ama nilang Marcialo, panay nakaw. Grabe no, hindi na ho nakontento. Ubos na ang gold reserves. Ang sabi ni Ma'am Rowena Guanzon, pati yung dollar reserve ng Pilipinas, inubos na rin. Puta, ang hahalang ng mga bituka ng mga animal na to. Kailan kaya kunin ni Satanas tong mga to? Hanggang ngayon, pinapahirapan tayo ng kademonyuhan nila. Sige nga, kung ikaw, ordinaryong Pilipino, hindi ka ba mapamura dito pahingiwin pag nakita mo, awards ka? Sana magwor-gor ka. Hindi man natin kinukot yan pagkatao ng presidenteng ito, pero presidente siya, ikaw, you are a citizen of the Republic of the Philippines. Siyempre, kailangan mong pumuna. No? Ilabas mo yung expression mo dahil nasa demokrasya bansa tayo. Bakit ka galit kay Bangag? Pilipinas, bagsak na baon na sa utang. Hindi alam mo nasan yung kapirahan ng Pilipinas. Wala namang proyekto tong animal. May rocket pala sa flood control, hindi pa yung rocket. Yawards Kanyor, nasan yung pera? Saan mo dinala? Isipin mo, umupo siya dyan, 11 trillion yung utang. Nagkautang lang sa panahon ni Digong dahil yun, reasonably talaga yun. Merong build at may pandemya. 11 trillion, no? 11 point something trillion. Ngayon ay 4 na taon pa lang si Bangag, nakadagdag na po siya ng utang ng 8 trillion. Diyos ko, 8 trillion na yung inutang mo, Bangag ka. 4 na taon ka pa lang, so ibig sabihin, yung average niya is 2 trillion taon-taon. So bago bababa sa pwesto itong hinayupak na ito, may 4 pa na trillion na idagdag sa utang ng ama nila. 4 na 4 trillion. So 19 trillion na ngayon. Magiging 20 trillion ang utang ng Pilipinas bago bumaba si Ngiwim. Kaya nyo pa ba? Ano na mga bubonis ng Talyanista? Ang sabi niyo, pag si Ngiwim bumaba, bumaba. Pag si Ngiwim ang maging Pangulo ng Pilipinas, ang utang ng Pilipinas ay bayaran. Hindi binayaran, dinagdagan pa, mga hinayupa kayo. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay 1 piso o 1 dolyar. Tang inumin nyo. 62. So, huwag kang uminit ng ulo. Aga pa, tanghali pa. Kaya ito na naman, itong hinayupak na gobyernong nakatabingi ang panga, gumana na naman ang kademonyuhan. Gamit na gamit si Bunying Remulla. O ito yung mainit na usapin dito. Remulla versus Ligarda Libeste. Hanak ng kamuti talaga naman. Oh. Plunder talaga. Meron bang plinander na pundo ng gobyerno itong lahat na lang si Buying plunder. Matatalo to sa lahat ng kaso niya. Ito si Buying. Sinampa dyan sa Sandigan Bayan. Paano nagiging plunder? Isus ko, Ginoo man yun. Pakinggan natin ang balitang ito. Pinakakasuhan ng plunder at graft ang mag-inang Senador Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste kaugnay ng 10 billion pesos na kontrata para po sa kanyang solar projects na hindi naman umano napapakinabangan. Tinawag itong Ghost Electricity Project ng Office of the Ombudsman. Damay rin si dating Energy Secretary Alfonso Cusi. Nakatutok si Joseph Moro.
Pinakakasuhan ng fact-finding team ng Ombudsman ng non-bailable o walang piyansang plunder at graft ang mag-inang sina Senador Loren Legarda at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ito ay kaugnay ng 10 billion pesos na kontrata para sa mga solar projects ng kumpanya ni Leviste na hindi naman umano napakinabangan. Lumabas kasi sa investigasyon ng fact-finding team ng Ombudsman na kumuha lamang ang kumpanya ni Leviste ng mga eksklusibong prangkisa para sa solar project pero ibinenta lang ang mga ito. Ghost electricity. Pangako nila magpo-produce sila ng kuryente, binenta lang, kumita lang ng pera, pero hindi nila ginawa. Nakuryente lang tayo, ika nga. Sabit ang kanyang inang si Legarda dahil nakuha ni Leviste ang prangkisa noong 2019 kung kailan chairman ng Senate Finance Committee ang senadora. Ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya. Hindi naman makukuha ng 21-year-old kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman ng Finance Committee ng Senado. Pinakakasuhan din ng plunder at graft si dating Department of Energy Secretary Alfonso Cusi na nakaupo sa pwesto ng mabigyan ng prangkisa si Leviste. Idadaan pa ng Ombudsman sa preliminary investigation sina Senador Loren Legarda, anak niyang si Congressman Leandro Leviste at dating Energy Secretary Alfonso Cusi para malaman kung may sapat na ebidensya para kasuhan sila sa korte. Hinihingan pa namin ng pahayag sina Legarda, Leviste at Cusi. Pero dati nang sinabi ni Leviste na walang basihan ang mga aligasyon. Kayo, taong bayan, naniniwala kayo dito sa mga pautot ni Boyeng Rimulya? Meron daw ghost kuryente. Ang alam ko, ghost projects lang ni Bangag sa flood control. At saka ghost advisor. Kausap niya tatay niyang yumao. Grabe naman tong si Boyeng. Gamit na gamit talaga ni Bangag. Alam na natin yung purpose. No? Hindi halata. Hindi halata na pamumulitika at may kinalaman na naman sa impeachment. Kasi nga gusto nga nila i-down yung threshold. Kasi tanggalin itong si hindi para hindi makadipinsa itong si Legarda kay Vice President Inday Sara Duterte. No, para mabawasan yung minority. May kinalaman pa rin to sa impeachment lahat, anak ng kamuti. Plunder, graft talaga nung ninakaw ni Leandro Leviste. Dahil doon sa prangkisa daw na ibinigay ng gobyerno, ginamit daw yung pagkasenador ni Loren Legarda, kaya nabigyan ng prangkisa yung 21 years old na si Leandro. Ay puta, kung may kakayanan naman magnegosyo, bilyonaryo yan, Boyeng. Tsaka hindi kasalanan ni Leandro Leviste, kasalanan ni Bangag. Bakit hindi natuloy yung mga solar projects? Kasi nga, ginigipit ninyo, iniipit ng gobyerno. Baka gusto magkaroon ng malaking tungpats para mapuno yung malita. Ako hindi ako naniniwala dyan kay Boyeng. Lahat ng sinasabi ni Boyeng, anak ng kagwang, huwag nyo nang paniwalaan yan. Kaso nga lang, yari kayo ngayon dahil itong si Loren Legarda ay papalag. Ang sabi ni Loren Legarda, ang mga ibinabalitang paratang ay lubos na hindi totoo at walang anumang batayan. Patay ka dyan, Boyeng. Ang sabi ni ito yung official statement, ay Senator Loren Legarda, all my public life since 1998, I have always upheld my integrity, which I hold dearly. This allegation is attempt on my person that is totally undeserved. We have not received any communication from the Office of the Ombudsman regarding these allegations, but I can categorically state that the reported accusations are utterly baseless and no public funds were involved. We are prepared to bring out the truth. We urge the public to be discerning, especially in light of the timing and nature of the allegations. We remain confident that once the facts are laid bare, we will be vindicated in our names cleared. Tanginumin, hindi halata, Boyeng, no? Kamalas mo, Boyeng, dahil lalaban man si Legarda. Siyempre si Leandro, lalaban talaga yan. Alam mo, tupaka na naman to ni
Batman. Ralph Recto. Wala na, hindi nakapanipaniwala itong mga aligasyon na to. Ang masaklap nga lang kasi pinipress ko, minimidya, tangina, wala, bakit ganun? Walang public funds na involved, plunder. Binago na talaga nila yung yung interpretasyon ng salitang plunder. Pag sinabi kasi nating plunder, yan ay nagnakaw ka ng pundo ng bayan. Pero ito, plunder. Ni isang singkong duling, walang ninakaw, pero itong mga hinayopak nasa Palacio de Polvoron, bilyon, trilyon ng ninakaw, walang plunder. Tangina, nakakatakot, no? Tingnan mo si Marcolita, defensor, Mike, tsaka kasamahan nila nag-donate, walang ninakaw na pundo ng bayan, plunder din. Tanginumin, no? Tingnan mo dito, si Loren Legarda, Leviste, kinasuhan ngayon ng plunder, ni pundo ng bayan, walang ninakaw. Dahil dyan daw sa solar, dahil ginamit lang daw, ang kapangyarihan para mabigyan ng prangkisa si, yung negosyo ni Leandro, pati yung Department of Energy, Secretary, Cosi, plunder din daw, walang ninakaw, yawards na. Kinasuhan nyo ng plunder, kakasuhan nyo ng plunder. Itong si inang Legarda at Leviste, ha? Pero ito, si Budots, pinalaya nyo. Di ba kagaguhan, no, ito? Pakinggan natin, si Budots pinalaya na. Kinatigan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang bail petition ni dating Senador Bong Revilla Jr. para sa kasong malversation kaugnay ng umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. 1 milyong piso ang itinakdang piyansa ng korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Saad ng Sandigan Bayan, hindi sapat ang iniharap na ebidensya ng prosekusyon para tanggihan ang bail application ni Revilla at Cristina May Pineda. Sinabi naman ng defense team ni Revilla na agad nilang ipoproseso ang piyansa at nagpapasalamat daw sila sa naging resolusyon ng korte. Narito ang naging pahayag ng legal counsel ni Revilla na si Attorney Riody Barisi. Of course, we're happy. I haven't talked to former Senator Bong Revilla yet, but of course, he will be very happy. It only affirms the truth that the evidence of guilt against him is actually weak. We are grateful for the resolution. We welcome it. Iniulat naman ng BJMP na kaninang 6:14 ng gabi nang nakalabas ng kulungan si Revilla kasunod ng kautusan ng Sandigan Bayan. Nakalabas na talaga, happy na, nakapag-post na, ayan, oh. God is good. Salamat po, Panginoon. Jesus Crispin Remulla. Marami rin akong mga subscribers na supporter ni Bong Revilla. Dahil pinagtanggol ko rin yan si Bong Revilla dahil nakita ko nung una ito ay politically motivated din. Dahil yung Remulla ay takot banggain ng mga Revilla diyan sa Cavite. Nagbago yung pagtingin ko diyan kay Budots. Bakit? Nung unang impeachment labang kay Inday Sara, bumilib ako dito sa pamilyang Revilla. Kasi hindi sila nagpabili sa mga demonyo ay Romualdez. Hindi sila pumerma na ma-impeach si Inday Sara. Ngayon, pinakulong, kinasuhan, siguro nasilip ni Bake, hindi ka pala pumirma, dali ka ngayon. Ni Sandro, ginawa siyang regalo ngayon ng gobyernong Marcos, kinasuhan ng plunder. Itong pangalawang impeachment ngayon labang kay Inday Sara, dito na. Pumirma lahat, asawa, mga anak ni Revilla na ma-impeach si Inday Sara. Doon nagbago ang aking pagtingin kay Bong Revilla. Siguro sa aking pananaw, dahil nung suna, kumaway na sila ni Mercado dito kay Bangag, nakuha ng premyo. Ito na ngayon ang premyo ng mga Revilla. Malaya na naman si Budots, tatakbo na naman sa pagkasenador. Ito na. Ano sa tingin ninyo? Ito ba ang premyo ng mga Revilla? Dahil lahat ng kanilang pamilya, anak, kamag-anak, asawa,
ay pumirma na ma-impeach si Vice President Inday Sara dyan sa Kongreso. Ako po'y nagtatanong wag naman kayong magalit mga supporter ni Bong Revilla ng mga DDS. Pero siguro kung ikaw DDS, dahil tayo ay Duterte supporters, malamang dismayado ka rin kay Budots. Dahil yung asawa niya, mga anak niya, pumirma na ma-impeach si Vice President Inday Sara dyan sa Kamara. Hindi nanindigan, pinagbili ang prinsipyo sa Team Malitagang Anak ng Kamuti. Bahala na kayo kay Budots. Yan lang naman ang sa mga nakikita ko. Wala nang iba. Minagic Laya Ngayon, Ligarda, Libeste, kinasuhan, anak ng kagwang, isang kabuktutan po ito. Anyway, malapit na naman ang 2028 presidential election. Kami na naman ang tatawa. Sa amin pa rin ang huling halak. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.